Church ka na lang. Okay, anyway, alam niyo po mga kapatid, sa oras na ito, ang word ng Lord na pag-uusapan natin ay ito. Ayan, the mindset of a finisher. Ang kaisipan ng isa pong nagtatapos. Okay? The mindset of a finisher, mga kapatid sa Lord. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kapatid, sino po sa inyo dito ang nakaranas na masiraan ng rubber shoes? Yan, mga kabahilig ng rubber shoes. Nasiraan ng rubber shoes. Dalawang pagkakataon po na ang rubber shoes ay nasisira. Unang-una, kapag ito ay madalas gamitin. Okay? Kapag madalas gamitin, na-aksidente kung minsan, nasisira siya. Natatanggal yung sole o kaya naman ay talagang lumuluma o kaya ay talaga pong nasisira na siya. Pero alam nyo ba ng rubber shoes, pag hindi mo ginamit ng matagal, ay nasisira din. Naka-experience ba kayo ng ganyan? Naka-experience ako ng ganyan. Hindi ko naman siya ginagamit, pero nung gagawin ko nasisira na siya. Mga kapatid, hindi dahil kinain siya ng daga. Yung palang mga gamit o yung rubber shoes, kahit pagka siya po ay talagang original po, pag hindi mo ginamit, nasisira din. Okay? So mga ganyan mga kapatid. So bakit ko binabanggit ang patungkol sa rubber shoes, mga kapatid sa Panginoon? Kasi alam niyo po, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kung minsan nahihirapan tayo na maglingkod sa Lord, di po ba? Kaya sabi ko nga sa inyo nung nakarang linggo, choose your heart. Piliin niyo po kung ano po yung gusto niyong maging mahirap para sa inyo. At sana napili natin yung heart na makakatulong sa ating buhay pananampalataya. Amen? Mahirap maglingkod sa Lord, pero mahirap din ang wala sa Lord. Pakisabi sa katabi, mahirap ang wala sa Lord. Amen? Mahirap maglingkod, pero mahirap din ang wala sa Lord, mga kapatid sa Panginoon. Mahihirapan talaga tayo. At kung minsan, napakahirap din na tumanggap ng ministry. Mahirap din naman ang walang ministry. Mahirap din naman yung attend ka lang ng attend na wala kang ministry. Amen po ba? Yung parang ikaw na lang ang pambuno sa attendance. Pero din naman, nasa ministry kasi kailangan ng commitment, kailangan mag-commit, mga kapatid sa Panginoon. Pero napakaganda po siguro na bago man lang tayo kuhanin ni Lord, tignan mo yung katabi mo. Hindi ko siya nasabing kukuhanin na ni Lord. Okay? Huwag mo sasabihin yun sa Kanya. Pero bago man lang sana tayo umarap sa ating Panginoong Jesus, masabi natin ang sinabi ni Pablo dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ang sabi ni Timothy, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, ito po yung alam niyang malapit na siyang umarap sa Lord. Alam niya na matatapos na po yung kanyang tapuhin. Kaya ang sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Alam nyo, ilan lang mga mananampalataya ang nakakapagsalita niyan, mga kapatid sa Panginoon. Kasi mahirap ilaban. Okay, i-try mo na yan. Hello, nawala. Daig, nasaan ka? Ano si Daig? Nasaan na? Daig. Okay na? Daig, huwag mong papalitan ka din ni student. Kaya galingan mo. Okay, mahirap ilaban ng faith. Right? Mahirap ilaban ng pananampalataya. Amen po ba? Mahirap kasi maraming kalaban ng faith, mga kapatid. Pero dapat, bago man lang tayo marap sa Lord, masabi natin yan sinabi ni Paul, I have fought the good fight. Amen.
Okay? I have finished the race. Mahirap ang magpatuloy, mga kapatid. Pero kailangan natin tapusin ang tapuhin na inilagay ng Diyos sa ating harapan. I kept the faith. Yung pananampalataya yung binigay ng Lord sa akin, hindi ko binitawan. Hindi ko sinupo. Sana, pagdating natin sa harapan ng Panginoong Yesus, masabi niyo po yung mga yan. Amen. Parang hindi makamin na. Amen po ba? Kasi importante po. Kasi kung hindi, sayang naman, mga kapatid sa Lord. Alam niyo po, ang prayer ko yan din, mga kapatid sa Lord. Kapag ako uuwi na sa Lord, gusto ko masabi ko rin yan, Lord, I fought the good fight, I finished the race, I fell. Sana masabi ko rin, mga kapatid sa Panginoon. At kayo pa, mga kapatid, pag nasa dulo na kayo ng pananampalataya, pwede ba natin sabihin niya? Yes, Lord. Ipinaglaban, dumaban ako ng gusto. Tinapos ko ang aking pagtuloy. Iningatan ko ang ating pananampalataya. Thank you, Lord. Lord, as we listen to your word, speak to our hearts. Hindi lang namin ito mapakinggan, kundi, Lord, magkaroon po kami, Panginoon, ng pagsunod sa iyong mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, na ma-encourage kami, mag-bless kami, at hayaan mo po, Lord, na marinig namin ang tinig mo, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, habang nakikinig kami ng iyong mga salita, marinig namin ang tinig ng Banal na Espiritu. At Lord, sa oras na ito, sinasaway namin ang lahat ng kanilang distraction at mga gawa ng away upang ang mga salita mo ay hindi pumatanim sa aming mga puso. Kaya mo po, Lord God, ang aming puso ay nagulat sa matapang lupa at kung saan ang mga salita mo, ang binig ng mga salita ay magpubunga. Hindi ito kakainin ng ibon, hindi ito mauuwi sa dawagan, sa tunigan, hindi mauuwi sa maraming bato, kundi, Lord, ito po ay tunay na mapagyayaman namin at magkakaroon ito ng bunga sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, about sa amin sa oras na ito. As we listen to your word, Lord, we commit, Lord God, at kung ano ang sarili nito, ginagumit namin sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Meron po isang survey, mga kapatid sa Panginoon, at ang survey nito ay ganito ang tanong. How many weeks or fees school? Ito po ay ginuha natin sa Philippine Statistics Authority noong 2010 pa. Wala na po kong latest na nakita eh, mga kapatid. How many weeks or fees school? Ilan ba talaga yung nakakarating o nakakatapos ng pag-aaral? Okay, mga kapatid. Okay, tignan po natin, mga kapatid, yun po ito po survey na ito. From age 6 to 12, mga kapatid, titignan natin yung level at titignan din natin yung percent. Yung age po, yung 6 to 12, yan po yung elementary. Ang level ay elementary. Alam niyo po ba kung ilan ang nakakatapos ng elementary? 81%. Wow! Ibig sabihin, marami pa rin talagang nakakapag-aral at nakakarating doon sa grade. Ano bang grade yan? Ano bang hanggang anong grade ba yung elementary? Yung elementary, hanggang anong grade? Wala na ano. May elementary pa ba ngayon? Wala na. Grade 6, grade 7 hindi na elementary. Okay, hanggang grade 6. Okay, so yan, elementary, mga kapatid sa Lord. Then, yung sumunod na age ay 13 to 16, mga kapatid, ay high school. Bumaba yung percentage niya. 69% lang ang nakakatapos ng high school. Okay po? Tuwa niyo po yan, mga kapatid sa Lord. 69% high school. Kasama ko dyan. 69%. Sino po mga nakatapos na ng high school dito? Nakatapos ng high school. Dahil sa kamay ng mga nakatapos ng high school. Praise God. So, mapalad po kayo, mga kapatid, sa Panginoon. Okay? 13-16, mga kapatid, 69%. And then, yung age po na 17 up to 24, nagka-college na sila, bumaba yung percentage ulit. Tignan nyo ha, from 81, tapos 69, tapos 36. 36% lang yung nakakatapos ng college. Sino po nakatapos ng college dito? Tapos sa kamay. Ayan, kumuntik na yung kamay. Di ba? Kumuntik na yung kamay. Kasi,
Yung iba, hindi nakarating ng college. Di ba? Gusto ko ulit makita, sino po ang mga nasa college, nakatapos ng college? Okay, so yan, bilang lang talaga. Yung high school po, high school. Yung nakatapos ng high school. Yan, tinan nyo, mas maraming high school, di ba? Okay. So, yun, bumaba. Parang kalahati, no? 69. Ito, 36% na lang. Bakit kaya, mga kapatid? Well, marami pong reason kung bakit hindi nakakapagtapos. Well, wala po ako nakuhang research, mga kapatid. Ito naman sa mga hindi nakapagtapos, mga kapatid. Pero napakaraming dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi nakakatapos ng isang pag-aaral. Maraming hindi naman, wala nang pang-tuition, wala nang pera, o kaya naman lumipat ng bahay, o kaya naman wala nang nagpa-aral, wala nang sponsor at kung anong pang mga dahilan. Napakaraming reason yan. At kayo, may mga kanya-kanya kayong reason kung ba't hindi nyo narating yung pag-aaral ngayon, mga kapatid sa Lord. Amen? May mga kanya-kanya tayong reason. Pero alam nyo ba na isa sa mga reason kung bakit hindi nakakatapos ang isa pong nag-aaral kasi wala siyang finisher mindset. Hindi niya iniisip na magtapos. Ang nasa kanya ay makapag-aralan. Okay? Ang nasa mind niya ay mag-aralan. Hindi siya nag-iisip na tapusin ang kanyang pag-aaral. Wala siyang finisher mindset. Andiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya, anong ginagawa ng iba? Marami. Di ba? Yung iba, yung walang finisher mindset, hanggang may baon, papasok. Pag walang baon, hindi na papasok. Di ba? Walang finisher mindset. Ang nasa mind niya lang pag-aral, doon sa pinaka-convenient niyang oras, panahon, pero pagka medyo na-distract na siya, nagkatrabaho, hindi niya natutuloy yung pag-aaral niya. Maraming ganun ako nakita na nung magkatrabaho, hindi na tinapos yung pag-aaral. Marami ako nakita ng gano'n na reason. Wala siyang finisher mindset. Basta, ang mahalaga sa akin, kumikita na ako ng pera. Hindi na mahalaga sa akin kung natapos pa o hindi yung pag-aaral. Maraming gano'n, walang finisher mindset, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, yung iba, hindi talaga nakakatapos. Okay po? Pero, alam niyo po, napakahalaga po ng maging isang finisher, yung ikaw talaga ay nakatapos, mga kapatid. Naalala ko, nung dumalaw yung aking bayaw dito sa bahay, mga kapatid, meron siyang binigay na shirt sa akin. May nakalagay sa likod na finisher. Yan yung dalawang t-shirt na binigay niya sa akin. Yan ay sa kanya. Siya yung nagbisikleta ng malayo, ilang kilometers yun, at tinapos niya yung kanyang pagbibisikleta. Kasi may pong mag-bike yung aking bayaw, yung bunsong lalaki, bunsong kapatid na lalaki ni Sister Franz. Mga kapatid, so, dalawang beses, tinapos niya yung pagbabike niya. Malalayo yan, pero nakuha niya po yung t-shirt na yan. Nagkaroon ako ng short interview sa kanya habang kami nasa table at di ba, kumakain kami ng nagpupagduan. Sabi ko sa kanya, meron bang hindi nakakatanggap ng t-shirt na yan? Sabi niya, opo, sabi niya, ano yan, binibigay lang yan dun sa mga nakakatapos, dun sa takbuhin. Pag hindi ka nakatapos, wala kang t-shirt na ganyan. Sabi niya. Sabi ko, meron bang hindi nakakatapos? Sabi ko sa kanya, meron daw. Meron hindi nakakatapos. Maaaring yung iba ay napapagod, yung iba ay sumusuko na dahil mahirap, kaya hindi na nila tinatapos yung takbuhin. Pero pag tinapos mo, isa kang finisher na natapos mo, magkakaroon ka ng t-shirt na ganyan, mga kapatid sa Panginoon. Well, ano ba ang mindset ng isang finisher? Ano ba ang nasa isip ng isang finisher, mga kapatid sa Panginoon? Number one, ang isang finisher po, alam niya ang kanyang purpose. Kapag sumali po yan sa anumang race, anumang takbuhan, ang purpose niya, sigurado, hindi yan basta sasali para magpa-selfie, para magpa-video, para masabing kasali siya sa isang takbuhan. Hindi po. Ang mindset ng isang finisher, mga kapatid, alam niya yung kanyang purpose. Amen? Alam niya kung bakit siya nandun, kung bakit kasali siya doon sa race. Amen? Alam niya, ganyan ang
ang mindset ng San Finisher. Hindi lang niya alam, kundi he pursue his purpose. Yung kanyang layunin, yung gusto niyang mangyari, pagsisikapan niyang gawin. Mga kapatid, sisikapin niyang gawin yun. Anong ibig sabihin? Doon niya ipipilit ang kanyang buhay. Mga kapatid, yun ang tatakbuhin niya. Kasi yun ang purpose niya, malinaw sa kanyang purpose. Kaya pipilitin niyang marating yung purpose ng kanyang pagtakbo. Ganon din sa ating buhay. Mga kapatid, kung may purpose yung buhay natin, kung naiintindihan mo kung bakit ka nabuhay, kung bakit ka nakakilala sa Lord, kung bakit ka nandiyan, kung bakit ganyan ang buhay mo, kung naiintindihan mo yung purpose mo, aayusin mo ang buhay mo. Amen? Naiintindihan niyo po ba kung bakit kayo nabuhay? Naiintindihan niyo ba kung bakit kayo nakakilala sa Lord? Naunawaan niyo ba kung ano ang purpose ng buhay niyo? Hindi po kayo nandito sa mundong ito nang wala lang. Hindi i-allow ni Lord na mabuhay kayo nang wala lang. Kasi kung wala, ang purpose lang ni Lord sa atin ay dalhin tayo sa langit. Well, siguro nung bata pa tayo, namatay na tayo. Kasi yun lang ang purpose ni Lord. Pero nabuhay tayo hanggang ngayong edad. Yung edad natin, alam nyo na yan, kung ilang taon na kayo. May purpose po si Lord. Pakisabi sa katabi, may purpose si Lord sa buhay mo. Amen? Amen po ba? May purpose din kung bakit nakakilala ka sa Lord. Sa dami-dami ba naman ang iniligtas ni Lord, bakit ikaw pa yung iniligtas ni Lord? Dahil ba nasa Christian family ka, katulad ko, wala akong choice? Hindi po. Bakit ako nakakilala sa Lord? Bakit? Okay? Dapat naintindihan niyo po yun. Kung bakit kayo nakakilala sa Lord, may purpose si Lord sa buhay natin. Andiyan po ba tayo? Naintindihan niyo po ba? In my faith travel, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung na-realize ko. Ito po yung tinatawag ko na levels of moral consciousness. Ito pong levels of moral consciousness. Ganito po yung takbuhin ng isang tao pagdating sa usaping moral. Okay? Ito po yan, mga kapatid. Pag ikaw ay hindi pa nakakilala sa Lord, ang tawag sa iyo is a simple man. Ikaw ay isang taong makasalanan. Siyempre, unbeliever ka. Wala kang alam kay Lord. Wala kang alam sa pananampalataya sa Panginoon. At ang ginagawa mo ay yung mga gawa ng isang simple man. Ano ba yung simple man, mga kapatid? Ano ba yung prinsipyong pinaniniwalaan ng isang simple man? Ang prinsipyo niya ganito, eat, drink, and be merry. Ganun na. Kumain ka, uminom ka, magpasaya ka. Konti lang ang buhay. For tomorrow, you will die. Ganyan ang mga principle ng mga unbeliever. Kaya mapapansin ko ninyo, sa isang unbeliever, sa isang walang takot sa Lord, yan ang kanyang ginagawa. Kain lang siya, katrabaho, ikot na ikot lang, kakain, magtatrabaho, tutulog, iinom, magpapakasaya. Kasi bukas, hindi mo alam, baka kunin ka na ni Lord. Kaya yun, sabi niya. Kaya ang isang simple man, siya po ay nagpapakasaya sa buhay. At wala po siyang concern sa kanyang buhay moral. Kung masama man o hindi ang kanyang ginagawa, hindi yun ang concern niya. Ang concern niya, mabuhay para sa kanyang sarili. Ganyan ang simple man. Okay? Hindi niya iniisip kung mali o tama yung kanyang ginagawa. Andiyan po ba tayo? Kasi nga, sinful siya eh. Makasalanan siya. Hindi na, ano kung masama ito, wala akong paki. Okay, ang mahalaga, masaya ako sa ginagawa ko. Okay? Ang mahalaga, masaya ako. Yun yung concern ng sinful man. Pero hindi lahat ng tao ay sinful man ang prinsipyo. Meron po tayong tinatawag na may prinsipyo naman. Ito yung mga principled sinful man. Mga taong may prinsipyo. Ibig sabihin, meron silang mga human standard. Okay? Meron silang mga human standard. Ano pong ibig kong sabihin? Ito yung makasalanang may human standard na ganito yan. Gumagawa siya ng mali, pero itunuturo niya sa tao ang tama. Parang ganito lang. Itong ginagawa ko, huwag mong gagayahin.
Kasi ayokong mamana mo itong mali kong ginagawa. Tinuturo niya, parang sinasabi niya sa anak niya, anak, huwag mo akong gagayahin. Gawin mo ang tama, gawin mo ang mabuti. Pero hindi niya maibigay na example ang kanyang sarili. Meron siyang nasa isipan na tamang gawin, meron siyang nasa isipan na ito dapat ang gawin, pero hindi niya ginagawa. May human standard, mga kapatid, sa Panginoon. Kumbaga sa parang ganito lang, parang may parameters po sa kanya kung ano yung mali at ano yung hindi mali. Parang ganito, kukuha ko, magnanakaw ako ng 100, hindi pa yon, okay lang yon. Pero pag nagnakaw ako ng 1,000, yon, magnanakaw na ako. Pag 100, ako ay nangupit lang. Nangupit lang. Pero pag nagnakuha na ako ng 1,000, yan, magnanakaw na ako. Meron po siyang tinatawag na maliit at malaking kasalanan. Ano po ba tayo? Nakuha niyo po. Yan yung mga principled simple man na parang iniisip niya na maliit lang naman ito. Hindi naman ako rapist. Na katulad ng iba. Okay? Maliit lang yung kasalanan niya, mga kapatid sa Panginoon. Akala niya, mga kapatid sa Panginoon, ay okay lang yun. As long na hindi niya nagbabiolate yung kanyang sariling parameters, okay lang. Kahit mali yung kanyang ginagawa. So yan po yung principle, simple man. Alam naman niya ang tama eh. Alam naman niya kung dapat gawin. Pero, yung ginagawa niya, minsan, sabi niya, hindi naman ito mali. Tama lang to. Okay lang to. Kasi dito ako masaya. Pero may mga tao po na pagkatapos na makakilala sa Panginoon, sila naman po yung nagiging born again Christian. Sila yung sumampalataya sa Lord, sinupo ang buhay sa Panginoon, okay, na-enlighten po yung kanilang isipan, nagkakaroon sila ng awareness, mga kapatid sa Panginoon, between right and wrong. Yan po yung mga born again. May born again ba dito? May born again ba dito? Okay, nagiging aware siya. Mali ito okay, huwag natin gawin ito kasi mali ito. Ito ang tama, ito ang gawin natin. Yan yung mga tunay na born again. Nagkakaroon siya ng awareness, nakikita niya kung ano ang mali at kung ano ang tama. Pero ito ang mabigat sa isang born again, mga kapatid sa Panginoon. Si born again, mga kapatid, kahit alam niya ang tama at mali, mga kapatid, minsan, mga kapatid sa Panginoon, nagagawa niya pa rin yung mali. Bakit? Kasi hindi yun ang kanyang lifestyle. Ang isang born again, mga kapatid, alam yung tama at mali, pero hindi niya gagawin yun. Okay? Alam niya lang. Alam niya lang ang tama, alam niya lang ang mali, pero hindi yun ang kanyang lifestyle. Hindi yun ang kanyang lifestyle, mga kapatid sa Lord. Nasa isip niya lang, mga kapatid. Kasi, alam niya ang tama, pero ang kanyang lifestyle ay parang isang simple man. Parang taga-sanglibutan lang. Okay? Born again yan, ha? Huwag mo tingnan yung katabi nyo. Huwag mo tingnan yung katabi nyo. may mga born again na ganyan, mga kapatid sa Lord. Alam ng tama, pero parang mahirap gawin yung tama. Okay? Kaya maraming Christian ganyan. Alam lang, pero hindi ginagawa ang tama, sa halip ang ginagawa yung mali. Naalala niyo yung mensahe ng karang Sunday? Ayan, nasa gray area siya. Okay, so yan lang yun, mga kapatid. Pero, mga kapatid, meron pang isang level ng moral consciousness at ito yung tinatawag natin righteous man. Ano itong righteous man? Itong righteous man na ito, mga kapatid, wala sa ibang pinupursuit kundi i-please si Lord. Kundi ang gusto niya lagi, masaya si Lord sa kanyang ginagawa. That's the righteous man, mga kapatid. By the way, meron po bang righteous dito? May righteous po ba dito? Taas ang kamay ng righteous. Okay, ang righteous man, parang mas kamay-kamay po. Okay, ang righteous
man mga kapatid, He will always pursue to please God. Ang nasa mind niya mga kapatid ay laging i-please si Lord. Gusto niyang laging mapasaya si Lord, mga kapatid. Ang gusto niya, sa bawat ginagawa niya, napapakinggan niya si Lord. Yan ang righteous man. Yung lahat ng kanyang ginagawa, iniisip mga kapatid, ang gusto niya, Lord, masaya ka ba sa ginawa ko? Masaya ka ba sa aking inisip? Okay? Are you pleased, Lord? Kasi lagi kong sinasabi, kahit ma-please mo ang lahat ng tao sa paligid mo, kung hindi mo na-please si Lord, talo ka pa din. Talo ka. Pero pag na-please mo si Lord, kahit hindi mo ma-please ang lahat, panalo ka. Kasi you cannot please everybody naman, di ba? Ano ba tayo? Hindi mo talaga ma-please ang lahat. Pero pag si Lord ang na-please mo, kahit hindi ka ma-please mo iba, panalo. Amen po ba? Basta napangiti mo si Lord. Hallelujah! Basta si Lord masaya sa ginagawa ko, panalo ka dyan, mga kapatid. So saan man siya naroon, mga kapatid, isa lang ang desire niya, to please His Lord. Pasayahin ang Panginoon. Lord, masaya ka ba sa desisyon ko? Masaya ka ba, Lord, sa ginawa ko? Masaya ka ba, Lord? Ganyan po, mga kapatid. He pursues His purpose, and what is His purpose? To please His God. Okay? So, ano pa? Ang mindset ng isang finisher, hindi lang niya alam ang kanyang purpose, hindi lang niya pinupursue yung kanyang purpose, mga kapatid. Ito pa ang isang mindset ng isang finisher. No eject option. Ulitin ko, no eject option. Okay, alam niyo po ba yan? Yung eject button na yan, yung button na yan, yung eject buttons. Saan po ba yung ginagamit? Eject! Bigla ka nawawala. Eject button, mga kapatid. Alam niyo yung no eject, mga kapatid, no eject option. Ito po, mga kapatid, dahil yung purpose mo ay malinaw sa'yo, at yun ang ginagawa mo, mga kapatid, kaya tatapusin mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo hanggang sa iyong huling hininga. No eject option. Mga kapatid, hindi pwedeng pag ayaw mo na pindutin ang eject button. Hindi pwedeng gano'n, mga kapatid. Si Paul, yung binasa natin kanina, sabi niya, ako ay nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Tinapos ko ang aking karera. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Wala po siyang eject option. Hindi pwedeng pag mahirap na, hindi pwedeng pagka sinusubok na, eject. Hindi pwedeng ganon. Mga kapatid, wala siyang eject option. Amen? Kasi ang totoo, yung faith mo sa Lord, laging susubukin yan. Are you listening? Yung sinasabi mong pananampalatayang paniniwala mo sa Diyos, laging susubukin yan sa maraming pagkakataon. Malalaman talaga yan kung totoo o hindi, mga kapatid na mga pagsubok. Amen po. Yung paglilingkod dapat sa Lord, walang eject option. Amen? Dapat wala kang mapipindot. Hindi yung pag nahihirapan ka na, eject na, mga kapatid. Tayo po ba ay nakasakay na ng aeroplano? Sino pong mga nakasakay na ng airplane dito? Tapos ano kayo ng mga nakasakay na ng aeroplano? Commercial plane. Sino po dito mga nakasakay na ng commercial plane? Parang parang isa lang siya gawin lang yata. Okay? Ayun, si Jen. Sino pa? Si Jen. Meron pa ibang nakasakay. Ikaw, meron pa nakasakay? Sama kayo sa Cebu. Ito tayo next year. Sa kalobang Lord. Okay. Commercial airplane. Ito po, may cockpit po ang isang aeroplano. Siguro, mga kapatid, kaya hindi ma-appreciate yung post ko tungkol sa cockpit kasi ganito ang itsura niya. Ayan yung cockpit, mga kapatid sa Lord. Ang cockpit po ng isang commercial airplane, wala po siyang eject button.
wala po siyang ganyan, mga kapatid sa Lord. Bakit po, mga kapatid sa Lord? Kasi, kapag nag-crash yung isang commercial airplane, pag nag-crash yan, lahat ng pasahero patay kasama piloto. Hindi pa pwedeng pasayang pasahero, yung mga piloto buhay. Kasi nag-eject po sila. Lumipad silang bigla. Yung mga jet fighter, yes, meron niya. Kasi single lang sila lang nakatry. Wala silang mga pasahero. Pag magka-crash lang yung mga jet fighter, nag-eject po sila, tapos parachute na lang. Yun yun, mga jet fighter. Pero pag nasa commercial plane ka, ikaw ay isang piloto ng isang commercial plane, mga kapatid, wala nag-eject po. Kasama kang mamamatay ng mga pasahero pag magka-crash yung aeroplano. Bakit? Kasi yan po yung sinumpaan ng mga piloto, mga kapatid. Hindi pwedeng iligtas yung kanilang buhay at mamatay yung mga pasahero. Ang sinumpaan nila, mga kapatid, sa Panginoon, kailangan nilang gampanan yung kanilang responsibility and accountability. Responsable sila sa buhay ng mga pasahero, accountable sila sa buhay ng kanilang mga pasahero. Yun yung kanilang sinumpaan. Kung anong mangyari sa pasahero, yun din ang mangyari sa kanila. Pag safe landing, at di maigi. Pero pag nag-crash, kasama silang kumamatay. Grabe mo. Ang hirap niya na, ang hirap pala na maging isang piloto. Kala nyo, magandang maging pilot. Hindi po, may mga sinusumpaan yan sila ng buhay nila, ibibigay nila para sa kanilang mga pasahero. Sino po dito ang gusto maging piloto? Wala. Biglang nawala. Okay, importante yan, mga kapatid sa Panginoon. And as I meditate po, habang meditate ko yung kalalagayan na ng mga piloto, mga kapatid, nakita ko, tayo pala bilang mga mananampalataya sa church, mga kapatid, dapat ganyan din tayo. Amen? Walang iwanan. Pakisabi sa tatay, walang iwanan. Kasi, listen, sabi ko, Lord, ayaw. Bahala na sila sa buhay nila. Di pala pwede yun kasi may responsibilidad tayo sa isa't isa. Amen! Listen to this. Makinig kayo, may responsibilidad tayo sa isa't isa. Hindi pa pwedeng ikaw lang yung mag-church. Hindi pwedeng ikaw lang. May responsibilidad tayo na hanapin yung iba. Yung mga dati mong nakasama sa church, ngayon hindi mo na nakikita. May responsibilidad tayo na muli silang akayin sa Lord. Hello? Nandiyan po ba tayo? Kasi yung iba nakakontento na sila lang. Wala akong pakialam dyan sa iba. Wala akong pakialam kung hindi kayo dumalo. Basta ako nagdumalo, okay na ako. Hindi ganon! Mga kapatid sa Lord, may responsibilidad tayo, mga kapatid sa isa't isa. And accountable din tayo sa bawat isa. Pananagutan natin ang isa't isa. Pakisabi nga, hawakan niyo po, mayan yung katabi niyo. Sabihin mo, makakabal ako sa iyo. Kaya huwag na huwag kong ma-absent. Amen? Huwag na huwag kong ma-absent. Dapat pag-present ako, present ka din. Sabihin mo yan. Sabihin mo, pag present ako, dapat present ka din. Sabihin mo yan. Sige, sa katabi mo. Pag present ako, dapat present ka din. Yun, di ba para? Di ba para? Hala ka, buhay ko. Di ba? Hindi mo masabi. Kasi yan po dapat tayo. Dapat responsible tayo, dapat accountable tayo sa isa't isa. Amen? Di mo ba tingnan nyo, gaano kahalaga po ang responsibility? Halimbawa, ang isang tatay. Ang isang tatay, kung hindi siya responsable sa kanyang pamilya, mga kapatid, kapag siya nagkaroon ng problema sa kanyang pamilya, iiwanan niya ang family niya. Pag hindi responsible ang ama, kahit may anak yan, iiwanan niya ang kanyang mag-ina. Kasi ayaw niya na. Hindi siya responsible. Mga kapatid, eject. Bahala na kayo sa buhay niyo. Nahirapan ako, hindi ko kaya. Kung hindi ko kaya ng pamilya, mahirap ng pamilya nito. Eject na lang.
Di ba? Ano ba kayo? Maaaring kayo ba sa inyo, may karanasan na ganyan. Yung parents ko, nag-eject. Lumaki ako, nawala si tatay, o may wala si nanay. Eject. Ayaw na ng responsibilidad. Di ba? Ano ba kayo mga kapatid? Ang hirap yan. Mga kapatid sa Lord, akala natin madali lang yan, pero mahirap yan sa mga anak. Nawala yung tatay o kaya wala yung nanay. Ganun kasi sa tatay, yung kasi sa nanay. Mahirap yan. Alam ko nakaka-relate kayo dyan. Ang hirap ng ganyan, mga kapatid. Ganun din sa mga relasyon. Ganun din sa pakikipagrelasyon sa girlfriend at sa boyfriend. Yung pag hindi na kayo nagkasundo, pag lagi na kayo nag-awa, eject. Kaya ano nangyari? Palit dito, palit doon. Diba? Eject. Hindi na tayo nagkasundo. Mag-isa magkakaibigan niya natin. Hanap na lang ako na magkaibigan. Hindi tayo nagkasundo. Eject. Sa church kaya, ganyan din. Ayaw ko na sa church na yan. Eject. Kasi lagi akong kinukurek, lagi akong tinutuloy, lagi akong nire-review. Eject. Diba? Mga kapatid, minsan ganun din sa mga cell, di ba? Sa mga cell, yung mga cell leaders, ang titigas ng ulo ng kanyang mga members. Kaya ang ginagawa ng cell leader, eject. Para tayong cell. Ine-eject yung sarili. Yung mga cell leader, ine-eject yung sarili niya. Ang hirap! Kala nyo, kung di lang report sa LCBTC, hindi mo magsisell. Kaya ine-eject mo yung sarili mo. Di ba? Kung di lang required. Ang hirap kaya. At yung mga cell members, ganun din. Pag may problema sa cell leader, hindi ako pumunta sa cell namin. Eject. Buti na lang wala dito na, no? Lagi tayo nasa eject. Lagi tayo nakapindot sa eject. Lagi tayo nag-go sa eject option. Pagkasabi sa katabi, huwag mong gagawin yun. Amen? Pag nagka-problema sa church, eject. Nung nagka-pandemic, ang dami nag-eject eh. Di ba? Napansin niyo ba yan? Ang dami pumindot ng eject. Mga kapatid sa Lord, bakit po? Bakit? Kasi ang mindset nila, hindi mindset ng isang finisher, kundi ang mindset nila is a mindset of a starter. Mindset of a starter. Umpisa lang. Sa umpisa, puro umpisa. At ang mindset ng isang starter has no purpose. Pabaliktad lang ng kabila. Wala siyang purpose. Whatever will be, will be. Kung anong mangyari, yan na yun. Wala siyang purpose. Walang purpose. And then, anong pinupurso niya, mga kapatid sa Panginoon? Ang pinupurso niya, mga kapatid, ay opportunities. Not His purpose. Hindi yung purpose niya, kundi yung opportunities. Ano yung opportunities? Ganito yan. Ano bang mapapala ko dyan? Yun ang hinahanap niya, yung laging mapapala niya, yung ganansya. Ano ba ang mapapakinabangan ko dyan? Kung ako ay, ang purpose ko ay maglingkod sa Lord, anong mapapakinabang ko sa paglilingkod sa Lord? Kung ako ay magbibigay ng buhay sa Lord, anong mapapakinabang ko doon? Yun ang hinahanap niya lagi, yung kanyang mapapakinabang. Kaya, pag wala na siyang makakuha, pag wala na siyang maitid, tama may Tagalog ko? Yung maitid? Tama ba ang Tagalog na yan? Pag wala na siyang makuha, ubus na, yung nasa cup, eject. Kaya he can eject anytime. Kasi wala na siyang nakuha, wala siyang napala. Wala siyang purpose. Opportunity ang lagi na sa isip niya. Ano ang aking mapapala, mga kapatid? Kaya pag hindi naibigay yung gusto niya, he can eject anytime. Paano nangyayari yan?
Yan po yung mga mananampalataya kapag nasaktan, eject. Kapag natisod, eject. Mga kapatid. Pag may demand ng sacrifice, eject. Pag may demand ng commitment, eject. Sorry, hindi ako makakapunta. Sorry, kayo na lang mag-practice. Eject. Kayo na lang. Busy ako. May date ako. Eject. Kayo na lang. Sorry, may sakit ako. Eject. Mga kapatid sa Lord, that's the mindset of a starter. Mga kapatid, ano pa? Alam niyo, mahirap maging righteous. Ayaw pa lang maging righteous. Eject. Ang hirap gumawa ng matuwid. Ang hirap gumawa ng tama. Hindi ko yan kaya. Eject. Mas masarap gumawa ng mali. Kaya minsan, mahirap natin mag-eject pag mali. Pag-in-enjoy natin yung mali eh. Di ba? Pero kapag righteousness na ang pinag-uusapan, eject. Pag commitment ang pinag-uusapan, eject. Di ba? Yung ibang mga tao, mga kapatid, hirap na sa kanilang gender. Ang hirap magpanggap, eject. Sinusuko yung kanilang mga gender. Are you getting my point? Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Sinusuko yung gender nila. Ang hirap magpakalalaki. Sa puso mo, babae. Ang hirap magpakababae. Sa puso mo, lalaki. Sinusuko! Eject! Yung gender nila. Ano yan? Mga kapatid sa Lord, di ba? Ayaw na natin na maging righteous. Ano pa? Yung ministry kailangan ng commitment. Ministry demands commitment. Hindi ako makakapag-commit. Eject. Eject. Church, which one are you? Alin kayo ka sa dalawang yan? Mindset of finisher o mindset ng isang starter? A starter or a finisher? Alin ba kayo dyan? Mga kapatid yan. Alam nyo bang yan dalawang yan? Maging finisher ka man o maging starter ka man, alin man sa dalawang yan, mga kapatid sa Panginoon, alam nyo bang sila ay subject dito? Ayan. Subject sila sa DOH. Department of Health? Hindi po. Okay? Tingnan natin. Ano ba yung DOH na yan? Okay, unang-una, both will be subject to distraction. Distraction, mga kapatid. Bakit po? Kasi guguluhin ka niya para hindi mo matuloy yung purpose mo sa buhay. Starter ka man o finisher, ha? Ulitin ko. Start ka man o finisher, guguluhin niya, distract niya. Mga kapatid ka dun sa iyong purpose. May purpose ka man o wala, ang daming distraction, mga kapatid. Kilala niyo ba ang tao nito? Yan, kilala niyo yan. Laki ng pasay. Laki ng ito. Babae po yan. Hindi po yan lalaki. Babae po yan. Okay, yan ay si Amanda Serrano. Sino pa nakakilala dyan? Okay, nire-research ko lang po yan mga yan, mga kapatid. Alam niyo po yan si Amanda Serrano, mga kapatid sa po noon, may purpose po yan sa kanyang buhay. May purpose yan. At malinaw sa kanyang purpose. May sinet siyang goal sa kanyang buhay. May sinet siyang goal. At ano yung goal niya? Ayaw niyang ma-distract sa kanyang goal, sa kanyang purpose sa buhay. Kaya anong ginawa niya? Si Amanda Serrano po, hindi siya nag-cellphone. Wala po siyang cellphone. Hindi siya makakontak, mga kapatid. Kasi focus siya sa goal. Wala siyang cellphone. At ito pa ang matindi. Hindi rin siya nag-boyfriend. Hindi siya nag-boyfriend. Kasi siya sa goal niya eh. Okay? At ano po ang naabot ni Amanda Serrano? Dahil hindi siya nagpa-distract, mga kapatid, ito lang naman, mga kapatid. Siya po ay naging isang 9-time World Boxing Champion. Boxer pala! Kaya pala ganun ka lang siya. Grabe, no? 9-time! Grabe!
babae niyan, mga kapatid sa Panginoon. Hindi siya na-distract. Parang may narinig ako, magbo-boyfriend na lang ako. Grabe! Mga kapatid sa Lord, ganyan po yung kahalaga. Napakahalaga po na hindi tayo na-distract. Amen? Ang mundo po, alam niyo ba, ang mundo nito na ginagalaman natin, napakagaling sa distraction. Alam niya kung paano ka i-distract. Alam niya yan. Napakagaling niya dyan. Aalisin ka niya sa goal mo. Aalisin ka ng mundo nito sa goal mo. Iibahin niya ang purpose mo. Ganyan ang ginagawa ng mundo, iibahin niya ang purpose mo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na dapat lagi tayo nakafocus sa ating purpose. Amen? Pag tayo ay nag-uupos ng maraming panahon sa mundo, mabibistra ka talaga. Kaya napakahalaga ang pag-church. Napakahalaga ang pumunta sa church. Kasi dito sa church, mga kapatid, lilinisin ka ng Diyos sa lahat ng mga distraction ng mundo. Kaya ganyan talaga ang church, mga kapatid sa Lord. Don't miss the church. And I praise the Lord, hindi ko sa inyo talagang binibigyan na talaga ng oras, wala nang ibang pwedeng pumalit sa oras ng pag-church. Praise the Lord sa inyong mga goal na yan. Hindi pa pwedeng, huwag ko pupuntahan sa araw ng linggo, hindi ko ako matatagpuan, kung gusto ko matatagpuan, punta ka sa church namin. Ganun po yun. Amen po. Hindi, hindi mo na mag-church kasi may bisita kong darating. Hindi mo na mag-church kasi meron natin pasyal, may reunion o whatever. James 4:4. Ang sabi ng James 4:4, tignan niyo po ito. Sabi niya, you adulterers! Grabe! Ang adulterers, bakala natin, ito yung mga pumapato lang mga kapatid sa mga hindi dapat na relasyon. Pero ang sabi niya, you adulterers, sabi ni James, don't you realize, pakinggan niyo ito maigi, read it carefully, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Pagkaibigan mo ang mundo, kaaway mo ang Diyos. Bible na nagsabi po niyan, hindi ako. I say it again! Baka hindi nyo nakuha, uulitin ko. Sabi ni Santiago. Ano sabi niya? If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Paano ba yung nagiging kaibigan tayo ng mundo? Yung prinsipyo na sa mind mo, yung tinuturo ng mundo, hindi yung tinuturo ng Bible. Yung ways mo, parang taga-sanlibutan. Hindi yung ways ng Lord. Yung pananamit mo, yung pagbibis mo, yung pagpomo mo, parang taga-sanlibutan. Kaibigan ka ng mundo. Kaya anong nangyari? If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Kaya napakahalagang tinitimbang natin ang ating sarili. Saan pa tayo nakakiling? Yung bang ginagawa natin, yan ba yung sinasabi ng Bible? Yan ba yung sinasabi ng Diyos? O yan yung nakuha natin sa mundo ito? Timbangin niyo yan. Timbangin niyo rin kung saan kayo mas maraming nauubos na panahon. Sa mundo o sa Diyos? Timbangin niyo, mga kapatid, sa bukod hapon. Baka nalilimutan niyo mag-devotion. Nalilimutan niyo makipag-usap sa Word. Timbangin niyo po ang inyong sarili. Saan nauubos ang inyong panahon? Sa mundo o sa Diyos? Timbangin niyo yan. Mga kapatid, tandaan niyo, ang mundong ito, ipupulyot niya ng inyong isipan. Ipupulyot ang isipan natin at ang puso natin ng mundong ito. Kaya napakahalaga na sa loob ng isang linggo, hindi pwede na hindi tayo mag-church. Kasi sa church, dilinisin ng Diyos yan. Kaya isipin nyo kung ilinis niyo ang church, sa loob ng isang linggo, sa another week na naman, gaano dumi ang itatapon ng mundo sa atin? Pag hindi tayo nakapag-linis. Amen po. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? The word is trying to snatch you from the Lord. Inaagaw tayo ng mundo sa Panginoon. Hindi nyo napapansin yun. Akala nyo ang lapit nyo pa sa Lord, pero ang
nag-worship kayo sa Lord, hindi nyo na halos maramdaman ang presensya ng Diyos. Yes, you're singing to the Lord, pero yung presence wala na. You're lifting your hands to the Lord, pero wala. Kasi na-pollute na. Kaya hindi po dapat mangyari yun, mga kapatid sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Meron pa akong isang taong research. Ito po si John Legend. Kilala niyo yan? Si John Legend? Well, papakilala ko kung hindi niyo kilala kasi mga foreigner yung mga yan eh. Kilala mo? Sino nakakilala kay John Legend? Alam niyo ba si John Legend, mga kapatid sa Panginoon, kilala niyo yung sila, kilala ng mga taga-Magdalena. Taga-Magdalena yan. Si John Legend. Kilala niyo Jonathan, kilala niyo sila. Okay, si John Legend, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang dami niyang nakuha awards. Anong mga awards yun, mga kapatid? Emmy Awards, Grammy Awards, Oscar Award, and Tony Awards. Yung ikot. Grabe! Pwede namang isa lang. Makakuha ka lang ng isang Emmy Award. Grabe na. Eh, makuha mo pa yung 4, ibang klase ka na. Grabe, no? Multi-awarded artist, John Legend. Ni-research ko po yung background niya. Ganito po ang nakita ko. Ito pong si John Legend, ang background niya, meron siyang Christian background. Meron siyang Christian background. Yung nanay niya, ay yung lola niya, mga kapatid, ay organista sa church. Organista sa church. Yung lolo niya, pastor. Yung mother niya, mga kapatid, ay member ng choir. At siya ay dinadala din sa choir. Sinasali din sa choir. Mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, itong si John Legend, lumaki po siya sa Christian principle. Lumaki siya sa turo ng Biblia. Ang foundation niya, mga kapatid, ay yung Word of God, yung Bible. Yan ang foundation niya, mga kapatid. At dahil sa kanyang good foundation, pinagpala siya ng Lord. Ayan, binigyan siya ng mga award na yan. Grabe yung blessing ng Lord. Pero habang siya ini-interview, ito yung sinagot niya, ito yung kanyang sinabi doon sa kanyang interview. Sabi niya, I have my issues with faith nowadays. Ang totoo, may problema ako sa aking faith ngayon, sabi niya. I grew up in a religious home, sabi niya, but I'm not religious right now. Okay? Lumaki ako sa pagiging isang religyoso, pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon, sabi niya. Grabe, no? Maganda yung pundasyon, pero nung umangat sa buhay, nakalimot sa Diyos. Nung pinagpala ng Diyos, nalimutan ng Diyos. Nakalimot sa Diyos. Okay? Mga kapatid sa Panginoon. Ito pa, i-delete niya. Sabi niya, I felt like religion in a lot of ways was used to control and subdue people rather than to bring out the best in them. Sometimes, inaaway niya na yung kanyang pananampalataya. Di ba? Inaaway niya na. Bakit po inaaway niya yung pananampalataya niya? Kasi sa church, mga kapatid, pag magpapatuloy ka sa church, pag magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Lord, ang daming bawal. Ang daming bawal. Ang daming restrictions. Diba? Kaya tago tayo ng tago. Maraming hindi pwede. Kaya sabi nga, hindi ako religious ngayon. I'm not religious right now. Totoo naman yan. Kasi sa church talaga, maraming bawal. Pero hindi nilikha ng church. May basihan yun at ang basihan nun ay ang salita ng Diyos. Amen? Hindi kinurate ng tao, hindi kinurate ng sino man. Ang basihan Bible. Mga kapatid sa Lord. Sa mundo, walang restriction. Sa mundo, lahat pwede. Right? Sa mundo, lahat pwede. Wala mag-check sa'yo. Walang sasabi, mali yan. Wala. Kasi ganun din ang ginagawa nila. Okay lang. Gawin mo yan. Sa mundo, lahat pwede. Sa mundo, you can do whatever you want. Walang pipigil sa'yo. Walang kukontra sa'yo. Ganyan sa mundo. Pero sa Diyos, ang dami kumukontra. Di ba? Pag gumagawa ka ng sala, pag gumasama ka ng mali, marireview ka. Pag gumagawa ka ng hindi maganda, pag namimiss mo, hahanapin ka. Bakit wala ka? Mahirap
pwede yan, magalit si Lord. Ang dami, di ba? Mga kapatid, pag napagsasabihan tayo sa church, ang tanong, pero pa tayong mindset of finisher, magpapatuloy ka ba? Kahit ilang beses kang chinecheck at nire-review sa church. Di ba? Ang daming distraction, mga kapatid. Saan pa ba subjected ang mind ng isang starter at ng isang finisher, mga kapatid? Balik tayo sa DOH natin. Sunod ay O. Ano yung O? Opportunities. Mga kapatid. Opportunities. Ano yung opportunities? Mga kapatid, ang gagamitin yung halimbawa dito ay si Achan. Si Achan. Sino po nakakakilala kay Achan? Ito po yung background niyan, mga kapatid sa Panginoon. Ang Israel po lumusog sa isang syudad at yun ang tinatawag na Jericho. Ang Jericho ay hindi basta-basta syudad, malaking syudad yan, mga kapatid, mighty country. Nilusog niya ng mga Israelites, mga kapatid, and then, sa pamamagitan lang ng pag-ikot ng 7 beses doon sa kanilang wall, bumagsak yung wall at natugtog nila ang Jericho. Ngayon, mga kapatid, nung mag-destroy po yung mighty country na yan, nagkalat sa Jericho ang mga pinto, ang mga pila, nagkalat ang mga magagandang bagay, mga mamahaling bagay sa Jericho. Mga kapatid, nasa paligid lang nila yung mga mamahaling gamit. Mga kapatid, ito ang bilin ni Joshua. Ang sabi ni Joshua, Oops! Huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nandito sa Jericho. Yan ang bilin ni Joshua. Huwag niyong pagnanasahan ng anumang bagay na nandito. Bakit? Kasi ang lahat ng yan may sumpa. May sumpa yan, mga kapatid. Walang kukuha ng anuman, walang mag-uwi ng anuman. Sabi ni Joshua. Ngayon, ito pong si Achan, mga kapatid, he saw something doon sa mga nakakalat at isa sa nagustuhan niya ay isang Babylonian garment. Para maintindihan natin yung Babylonian garment, ilagay natin sa modern times, mga kapatid sa Panginoon. Maaring si Achan ay nakakita ng isang Louis Vuitton o isang Gucci. Nakakita siya. Hindi ba parang hindi nakaka-relate? Ano siya sabi pa siya? Louis Vuitton. Ang alam ko lang okay? Kung hindi makarelate nyo ba? Kasi ang hirap yan eh, mahal yan eh. Hindi yan basta-basta nakuha ng pangkaraniwang tao. Well, sabi ni Achan, mga kapatid, nakakita siya, wow! Ang ganda nito! Ang ganda! Mahirap bilhin ito, mahal ito! Sabi niya. Well, sabi niya, patay na naman yung may-ari nito. Pwede ko na siguro yung kunin. Tumingin sa paligid ko, nakakita. Kinuha niya. Pira lang ako magkaroon nito. Ha? Samantalahin ko na! It's my opportunity, sabi niya. Opportunity ko na ito. Magkakataon na. Hindi ko na kailangan pumatay ng kapal. Magkaroon na ganito. Kinuha niya, mga kapatid sa Panginoon. Then, dahil doon, sa ginawang yun ni Achan, alam niyo ba, ang Israel, natalo sa kanyang mga laban. Minalas ang Israel. Sorry for the term, pero minsan ganun ang nangyayari. Minalas ang Israel. Kaya ang tanong ni Joshua, sino ang kumuha sa inyo ng gamit na may sumpa? Tinanong niya ang bayan ng Israel. Sino sa inyo? Sino sa inyo? Grabe. Hanggang sa matunton nila si Achan. At ito ang confession ni Achan. Sabi sa Joshua 7 verse 21, ito yung confession niya. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, sabi niya, 200 shekels of silver and a wedge of gold, weighing 50 shekels, I coveted them and took them. And there they are, hidden in the earth in the midst of my tent, with the silver under it. Yan yung confession niya, kasi nahuli na siya eh. Alam niyo ba yung verse na yan? Meron po diyang 4 na dangerous word. Dangerous word mula sa verse na yan. Ano yung 4 na yan? Tignan natin. Yung salitang so, yung salitang coveted, yung salitang took, yung salitang hidden. Yung 4 na yan, dangerous words yan, mga kapatid. So ano yung mga yan, mga kapatid sa Panginoon?
babantayan niyo po ang apat na salitang yan. Mga kapatid, tingnan natin yung apat para linawin natin yung apat na yan. Huwag niyo po kakalimutan yan, yung so, related, connected to, hidden. Sometimes, ang opportunity, yung pagkakataon na sinasabi mo, pagkakataon mo na ito. Minsan yung pagkakataon mo yan, yan ang iyong death sentence in life. Death sentence mo yan. Mamamatay ka dyan. Pag hindi ka nag-ingat, patay ka dyan. Pagkakataon na. Wala namang nakakakita eh. Pagkakataon ko nito, i-enjoy ko nito. Wala namang nakakaalam. Isisikreto ko ito. Pagkakataon ko na, isisikreto ko. Patay ka dyan, death sentence yan para sa iyo. Kaya napakahirap na maraming sekreto sa buhay. Kapatid, pagkakataon ko nito, walang nakakakita, walang nakakaalam. Nalilimutan natin na may Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? May Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Naintindihan niyo po? Kaya grabe, mga kapatid, sa Panginoon. Ang hirap, mga kapatid. Another exposure of the mindset of a finisher and a starter, we will be exposed to hardship. We will be exposed to hardship. Lahat may paghihirap talaga, mga kapatid. All of them, the finisher and the starter, mga kapatid, pareho sila nag-experience sila ng hardship. Lahat tayo nakakaranas ng hirap. Amen? Sometimes yung hirap na nararanasan natin, yun yung ating lowest point, yung pinakamababa. Sometimes we hit our lowest point of our life. Yung bang sumasadsad ka, nasa lowest point ka, yung nararating yung pinakamababang kalagayan ng iyong buhay. Pero naranasan niyo ba yan? Naranasan niyo na bang sumadsad? Naranasan niyo na bang makarating? Na-hit mo yung lowest point ng buhay mo? Well, parang ako lang yata. Nakaranas na. Wala pa nakakaranas sa inyo. Yung parang sumadsad ka, yung parang, wala na. Okay, sadsad talaga, sagad. Yung wala ka nang maasahan. Wala ka nang maasahan talaga. Wala ka nang lakas na lumaban. Yun yung lowest point, yung wala na eh. Ngayon na bahala sa akin, wala na akong lakas lumaban. Yung wala ka nang ibibigay pa, wala na lakas, wala ka nang ibibigay. Sudsad ka na eh. Wala na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yun yung lowest point. Well, ako naranasan ko yun. Buti kayo, hindi nyo naranasan. I-congratulate nyo naman yung katabi nyo, sabi ko. Buti lang, hindi nyo naranasan yung lowest point mo yun. Amen? Kamayan yung katabi nyo. Buti na lang. Kamayan yung katabi nyo. Ulitin ko. Kamayan yung katabi nyo. Ulitin ko. Kamayan yung katabi nyo. Ulitin ko. Kamayan yung katabi nyo. I-congratulate nyo. Sabi nyo, buti na lang. Hindi mo naabot. Hindi ka sumadsad. Amen? I-congratulate nyo naman. Iba yan. Si Pastor, nakaranas. Buti kayo, hindi. And I want to congratulate you. Lowest point. Grabe. Pero alam niyo ba, pinagpasalamat ko sa Lord yung ating lowest point. Bakit? Kasi at my lowest point, mga kapatid, yung walang lakas ako, it is the place, ito yung lugar na kung saan na-experience ko po yung second wind. Na-experience ko yung second wind. And what is second wind? Hindi nyo maintindihan mga kapatid. Pero alam niyo ba ang mga athlete, meron silang tinatawag na second wind. Yung athlete. Yung mga coach, alam nila yan. Inikal nila yung mga athlete nila, yung mga tinetrain nila na sige lang, tuloy lang tayo, may second wind. Alam niyo po kung ano yung second wind, mga kapatid? Ito yung second wind ha. When you are so drained already, yung tuyo ka na, hirap ka na, and you thought there's no ounce of strength. Kahit isang patak na lang, wala na talaga yung ounce of strength. Wala na! Suko na ako! Mga kapatid, and then suddenly, mga kapatid, you gain so much strength. You gain so much strength, mga kapatid. Ano yun? Yun yung second wind, mga kapatid. Biglang nagkakaroon ka ng second wind na parang
Hirap na hirap ka na, suko ka na, tapos bigla ka, kaya ko pa pala. Alam ng mga coach yan. Kasi kaya inikaya yung mga atleta, sige, kaya mo pa yan. May second wind kasi ibang, hirap na hirap na ako. Bigla kang lalakas. Mga kapatid, sa Lord, hallelujah, kung i-spiritualize natin ito, ganito po yan, mga kapatid, kung saan nandun ka sa mababa ng punto ng iyong buhay, pag hirap ka na, doon mo mas mararamdaman ang pagsama ng Diyos sa buhay mo. Doon sa lowest point of your life, doon mo mararanasan ang pagsama ng Diyos. Doon kayo mas magiging dikit ni Lord. Hallelujah! Doon kayo mas magiging dikit at iaangat ka ng Diyos mula sa iyong pagkakasadsad. Alam nyo, mga kapatid, marami po mga pagpala hindi nararanasan yan. Alam nyo kung bakit? Alam nyo bakit hindi nyo maranasan yung second week? Kasi marami po sa atin quitter. Sumusuko. Ayaw na. Ayaw ko nang lumaban. Ayaw ko nang magpatuloy. Quitter tayo. Kaya hindi natin maranasan, mga kapatid, yung matinding pagsama ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin maranasan yung kapangyarihan ng Diyos kung paano pa inaanak. Kasi quitter tayo eh. Suko na ako, ayoko na. Mga kapatid, sabi ni William James, mga kapatid, sabi niya, most people never run far enough. Hindi pa talaga tumatakbo ng todo on their first win. Hindi pa talaga pinapawisan to find out they got the second win. Wala na eh. Hindi mo talaga maranasan yun. Hindi mo talaga maranasan yung second win kasi hindi ka naman tumatakbo ng gusto eh. Takbo-takbo ka lang ng kaunti. Ayaw na. Pag napagod, suko na. Hindi ka ba pinapawisan ng gusto? Ayaw mo na agad. Umaayaw ka na. Konting sakripisyo lang, sumusuko ka na. Konting commitment lang ang hinihingi sa'yo, ayaw mo na, eject. Paano mo maranasan yung second week? Paano mo maranasan yun? Yung matinding pagsama ng Diyos sa buhay mo. Kung sa konting pagsubok, umakras ka. Hindi ka pa tumatakbo ng todo, kapatid. Akala mo nakatakbo ka na ng todo. Akala mo pinagpawisan ka na, hindi pa. Akala mo nagawa mo na ang lahat, hindi pa. Hindi pa. Kasi, give up na ako. Kaya namimiss mo yung second win. Namimiss mo yung matinding pagsama ng Diyos sa buhay mo. Namimiss mo yung presensya niya. Namimiss mo yung pagiging close ng the Lord. Hindi mo naranasan yun. Why? Kasi sumusuko na eh. Ayaw ko na. Suko na. Hindi ko na kaya. Kapatid, hindi ka pa pinagpapawisan ng gusto. Hindi ka pa nakakatakbo ng mahaba. Akala mo may natakbo ka na? Akala mo may natapos ka na? Wala pa. Kaya ako, patuloy ako tumatakbo. Kailangan po sabihin mo siya namin ni Paul, I finish the race. Hanggang sa huling hininga. Takbo lang. Hindi susuko. Amen? Ano ba ang karakter ng isang finisher? Ito po yan. Ito ang karakter ng isang finisher. Ang isang finisher po, mga kapatid sa Panginoon, sabi sa Proverbs, chapter 24, verse 16. Tingnan niyo po ito ha. Pakinggan niyo po ang maigi. Nandito na po ako sa gusto kong ibigyan na din sa inyo. For a righteous man, yung righteous na, yung moral po, naalala niyo siya nagdo kanina, yung meron ng moral. For a righteous man may fall 7 times. And, ano sabi? Lakas nyo! Rise again. Lakas nyo! Babagsak ang righteous man. Pero muling babangon. But the wicked shall fall by calamity. Tingnan niyo po yung rise again. Mga kapatid, yan ang mindset ng isang finisher. Yan ang mindset ng isang finisher. Laging bumabangon. Kung mabigo,
babangon yan, hindi susuko. Kahit ilang beses matumba, tatayo yan. Amen? Amen po? Amen! Kahit tayo lang siya ng tayo, kahit ilang beses siya bumagsak, tatayo lang siya kasi meron siyang mindset of finisher. Eh ano ang premyo ng isang finisher? Ano ang premyo? James chapter 5 verse 16. Ito yung premyo niya. Yung laging bumabangon, mga kapatid. Ang sabi ko niyan, the effective, perfect prayer of a righteous man avails much. Grabe! Kapag ang isang righteous man, kapag ang isang finisher, mga kapatid, ay napuno ng problema sa buhay, ang dami ng pagsubok sa buhay, ay nako, nagsisimula na siyang lumuhod. Ang dami niya ng problema, lumuluhod na siya. At kapag siya'y lumuhod, at kapag siya'y nanalangin, hindi pwedeng hindi siya tutugunin ni Lord. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Hindi pwedeng hindi siya pakikinggan ni Lord na karuhod ang aking righteous man. Ang dami ng pinagdaanan sa buhay, ayan, tumayo pa din. Bakit hindi ko sasagutin ang kanyang prayer? Bakit hindi ko sasagutin ang kanyang panalangin? Kaya, grabe, ang righteous man, kapag nag-pray, siguradong sasagutin ng Lord. Amen? Bakit gano'n? Kasi sinubok na siya ng panahon, mga kapatid. Ilang beses na bumagsak, pero hindi umalaw. Panay ang tayo! Kaya ang sarap lapitan ng mga tao ito na kapag nag-pray, hindi pinahihindihan ng Lord. Amen? Tingnan mo yung katabi ka. Kaya katabi ka pang righteous. Ang dami ng pinagdaanan niya, pero nandiyan pa rin siya sa tabi mo. Diba? Ang hirap maging righteous. Yung iba, sinusuko ng pagiging righteous. Yan, katabi mo, righteous yan. Kung hindi sumusuko at patuloy na ginagawa ng tama. Mga kapatid, ang finisher, hindi yung iinit, tapos lalamig, iinit, lalamig, iinit, lalamig. Hindi ka na ng finisher. Hindi ka na ng righteous. Mga kapatid, ang finisher kahit ang daming pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid, pag nag-pray, very effective. Ano po? Very effective, mga kapatid. At yan, yung katabi mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pinag-pray mo ako. Sabi mo, oo, lagi kitang pinag-pray. Amen? Now, let me end. Ayaw tapusin kong aking sinasabi sa isang verse. Bakit pa kailangan may finisher mindset tayo? Listen to this. Bakit ba kailangan may finisher mindset tayo? Bakit? John chapter 19. Verse 30. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished. It is finished!" And bowing his head, he gave up his spirit. It is finished. That's the mindset of a finisher. It is finished. Diba si Jesus, binugkog? Diba si Jesus, tinadyakan? Si Jesus, kinuruhan ng tinig. Diba ka si Jesus, dinuraan? Si Jesus, pinagpasan ng krus? Si Jesus, hinubaran, pinahiya? Diba? Itinapos sa krus? Pero hindi siya umayaw. Hindi siya umayaw. Hindi kanya iniwanan. Hindi kanya iniwanan. Hindi ka pinaasalan ni Lord. Hindi. It is finished. Tinapos niya ang kanyang trabaho. Hindi ka iniwanan. Kailangan tapusin ko ito.
Habang siya'y nakapako sa krus, ikaw ang iniisip niya. Kailangan tapusin ko ito para sa kanya. Para sa kanya. Kailangan tapusin ko. Mahal sa itong tinis ko. Kailangan tapusin ko ito. Kasi may taong kailangan maligtas. Kailangan tapusin. Ngayon, tayo naman. Tayo naman. Susuko ka. Ayaw mo ba? Bow your heads, please. Let's all stand. Bow your heads. Alam niyo mga kapatid,